Hello everyone, good day, especially to you, ma'am. So I am Jamal Yamson Meroy, and now I'm going to tackle all about the philosopher named Lev Vygotsky. So I know guys, it sounds familiar to you because I know that natakod na ni nato ni si Lev Vygotsky in our first sem, diba? That's why familiar na ta sa kanang mga theory nagikan sa iyaha or nagikan sa iyaha. So, si Lev Vygotsky, guys, was born on November 17, 1896. And also, gipanganak siya sa Orsha and Mogilev Governorate of the Russian Empire, or mas nailan ni nato karon na lugar as Belarus. So, Vygotsky's a social development theory asserts that a child's cognitive development and learning ability can be mediated by their social interactions. So, di ba guys, it sounds familiar na sa ato ani na theory, which is ang social development theory kay na tackled or na lesson naman ni nato siya before, di ba? So, Levi Vygotsky believes that ang kaning learning or ang kanang kabalo sa usa ka bata is ma-enhance siya or mas mopalawak pa if naay social interactions with their peers, friends, or anything na kanang nakapalibot sa usa ka bata. This theory or his theory also called as Vygotsky's sociocultural theory. So, states that a learning is crucially processed as opposed to one independent journey of discovery. For example, no, bata pa kay ta, di ba, ginatudloan ta sa atong mama og kanang 1, 2, 3. Ana, for example, di ba, in that case, di ba, maingon siya diri, ana, kanang ang kanang learning ability sa usa ka bata is a journey of discovery kay dili man syud na kanang unsa gipanganak ta kabalo na dayon ta ana na butang need pa siya i-discover. So this theory by Lev Vygotsky is highly relevant to the field of learning because his sociocultural theory emphasizes that learning is fundamentally a social process. So meaning children learn best through interactions with others. So ang kaning theory ni kaning Lev Vygotsky guys is that kanang very important jud siya as a kaning sa mga tao nga gaskwela. It is because ang kanina theory is that kaning maka-learn ta with the interactions with our peers, as I say gaina. Good day everyone. I am Christine G. Hanyo. So ako ang mahuman sa topic about kay Vygotsky. So, key points about Vygotsky's relevance to learning. So, ang teksto ay nagpapaliwanag ng teorya ni Vygotsky sa pag-aaral. So, nag-ingon siya nga ang pag-aaral ay isang prosesong panlipunan. So, ang mga bata ay natututo ng pinakamahusay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iba tulad ng mga guro at mga kapantay sa loob ng kanilang konteksto sa kultura. So, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa pag-unlad ng kakayahan sa pag-iisip. So, daghan jud ni siya og mga relevance about sa learning si Vygotsky. So, amo lang siyang gipili ang upat ka buok masayon lang jud siya kayo. So, number 1 is cultural context. So, ang cultural context, Vygotsky emphasized that the importance of considering a learner's cultural background and now it influenced the learning process. So, nagaingon siya dira ang kaning ginahatagan og diin ni Vygotsky ang kaning importante sa pagsasaalang-alang sa kultural na pinagmulan ng isang mag-aaral at kung paano ito naiimpluwensyahan ang proseso ng pag-aaral. So, ang number 2 is language as a tool for learning. Vygotsky viewed language as a crucial tool for thought and cognitive development, highlighting the importance of verbal interaction of learning. So, nagaingon siya dira ang kaning
ginatanaw ni Vygotsky ang mga wika bilang isang kaning mahalagang kasangkapan sa pag-iisip at pag-unlad ng kakayahan sa pag-iisip. So, ginahatagan kunyag diin ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa pag-aaral. So, sa ikatulo is ang scaffolding. So, teachers should provide appropriate support and guidance to help learners within their ZPD, gradually decreasing assistance as they become more competent. So, si Vygotsky is dapat mahatagan ang mga teachers nga angkop na suporta at gabay upang matulungan ang mga mag-aaral sa loob ng kanilang zone of proximal development o ZPD. So, unting-unting binabawasan ang tulong habang nagiging mas may kakayahan ang mga mag-aaral. So, then, dire na ta sa how Vygotsky theory is applied in education. So, nani siya upat ka buok. So, na siya upat ka buok. So, ang number 1 is ang collaborative learning activities. So, group projects where tutoring and discussion are encouraged to promote social interaction and learning from each other. So, nagaano siya nga kaning. So, pinapaboran niya ang mga proyektong panggrupo o pagtuturo ng kapantay at mga talakayan upang mapalakas gud ang mga pakikipag-ugnayan sa pag-aaral mula sa anong isa't isa. So, ang ikaduha is differentiated instruction. Teachers tailors instruction to meet the individual needs of students within the ZPD. So, inaayon ng mga guro ang mga tagubilin upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral sa loob ng kanilang ZPD o ang Zone of Proximal Development. So, number 3 is ang modeling and guidance practice. So, demonstrating skills and providing step-by-step guidance to support learning within the ZPD. So, ginapakita sa ang mga kasanayan at kanang nagahatag sila og mga hakbang na gabay upang kanang suportahan ang isa ka mag-aaral sa loob ng ZPD. So, ikaupat, ang lastly is cultural relevant pedagogy. So, incorporating students' cultural experiences and backgrounds into learning activities. So, nagano siya nga kanang iuban ang mga kanang isagol gud tanan ang mga karanasan at kanang pinagmulan ng mga mag-aaral sa mga gawaing pang edukasyon. And maura to, thank you.